Ayan, so kumusta? Isa na naman nating 5'9" ang nagtatanong. Si Sir, ewan ko anong pangalan nito, ang hirap basahin. Ang tinatanong niya, Sir, paano gumawa ng report sa pasaway na kasama mong guard na hindi pumasok? So, kapalitan niya siguro to, hindi pumasok. Tinatanong ko siya kung ano yung kanyang tinanong ko kung ano yung pinagdudutihan niya. So, wala naman siyang reply. Kasi para sana, yun na yung gagawin nating report. Pero let's assume na ang dinudutihan nito ay isang bakanting lote or construction area na dalawa lang silang magkapalitan, walang OIC. And let's assume na rin na yung report is ipapasa niya doon sa admin. So, ayan. So, sir, ang gagawin mo ganito. Sa taas ng yung papel, ilagay mo yung pangalan ng agency. Tapos sa baba, yung detachment na pangalan ng detachment, tapos name, tapos address. Tapos idiretso mo yung for kung kanino naka-address ang yung report. Kung yan ay para kay OIC, so ilagay mo yan, OIC Santos, or kung admin naman or HR, kung kanino papasahan. Kung yan may ay construction site, ipapasa mo sa engineer. So, ilagay mo dyan kung kanino. Tapos ilagay mo sa ilalim kung ano yung designation niya. Tapos, from, yung pangalan mo. Tapos, guard on duty, subject, incident report, Awula Beach Cruise. So, yung date kung kailan nangyari yon. Tapos dito sa baba, idiretso mo na, wag ka na magpano. So, ayan. Ginoo, nais ko pong ipaalam sa iyong kagalang-galang na tanggapan na noong ika-26 ng Pebrero 2024, hindi dumating si SG Cruz sa oras ng kanyang duty na 0600 hours hanggang 1800 hours. At ako ay napilitang mag 24 hours ng duty. Ginawa niya rin po ito dati at ito ang mga petsa at oras na dapat duty niya. So ilagay mo kung halimbawa lagi-lagi niya na lang ginagawa yon, ilagay mo kung ano yung mga oras at saka petsa kung kailan dapat siya mag-duty na hindi siya nag-duty. Tapos permahan mo dito sa anuhan mo dito sa baba. Okay, pero ayan, dito sa date, pagpasensya nyo na hindi ko pa na-edit yung February 17. So, dapat ang date na ilalagay mo dyan is kung kailan mo ipapasa ang report. Tapos kung kailan ito si Cruz hindi po ay si Cruz kung kailan siya hindi pumasok. Okay? So, ganun lang kadali gumawa ng report. Pero, teka lang, doon sa pagpasa nyo ng report pala, hindi lang doon sa mga nasa constructions, sa lahat ng magpapasa ng report na magpapasa ng report sa kanilang OIC, lalong-lalo na yung ipapasa yung report sa inyong OIC is more on incidents, mga banggaan or kunwari sablay ng kasamahan nyo or sablay na duty mo. So, ang gagawin nyo sa pag magpapasa kayo ng report, pagkatapos na ng report, ipapasa nyo itupiin nyo yung papel. So, tupiin nyo into 3 folds para um, hindi yung basta makikita ng kung sino-sino lang. Ang report nyo, iabot nyo personal sa OIC nyo para basahin niya. Hindi yung iiwanan nyo lang sa lamisan yung nakabuyang-yang. Kasi mayroong nangyari sa amin nitong nakaraan na may case ng sasakyan na insidente sa isang sasakyan. So, ang duty na guard, gumawa siya ng report. Then yung report, ipinasa niya doon sa kanyang security office. Pero, hindi niya inabot sa kanyang OIC. Inakita ng isang parking attendant. Okay? Yung kupal na parking attendant, binasa ang report tapos umiyak ka agad sa admin na mali-mali naman. So, syempre, si admin nagalit. Pinagalitan yung OIC na samantalang si OIC wala pang kaalam-alam sa nangyari. Okay? So, hanggat maaari, yung mga ganyang report nyo na ipapasa nyo sa inyong OIC, siguraduhin nyo na OIC nyo ang makakabasa, hindi yung kung sino-sinong marites na medyo kupal na naghahabol ng mataas na posisyon. So, gusto niya sigurong palitan yung director doon sa pwesto na yon, kaya ginawa niya yon, gusto magpalapad ng papel. So, empleyado gobyerno siya, sa kagustuhan niyang magpataas ng posisyon, kailangan niya mang-apak ng gwardiya. Marami yung ganyan, okay? So, ayan, ganun lang kadali gumawa. Sana na nakapulutan ng aral to. Lalong-lalo na yung sa pagpapasa nyo ng report. Okay? So, ayan, hanggang dun lang. Thank you.